Hey guys, it's AJ and today may panibago na naman tayong video and today share ko naman sa inyo guys everything na dadalhin namin for our hospital bag. Currently guys, 38 weeks and 5 days na ako. So anytime now, magpapop na si baby. So ito na guys yung mga na-research natin and mga feeling ko magagamit talaga namin once na nagpunta na kami ng hospital for my labor. Kaya naman guys, if you're first time mom like me, so ayan, share na natin and let's go. So guys, unahin na natin tong ating diaper bag or yung baby bag ni baby. Ito guys, nakuha namin sa Zara na kung napansin nyo, shinare ko dun sa aking last vlog sa ating nesting. And ayan, nakuha ko siya ng sale around 2,900 na lang. Dati siyang 4,700 ganun. And na-order ko siya online. So, super cute ng mga Zara bags guys, na mga maternity bag. So, check nyo rin siya kung meron kayong time. Pininefer ko talaga guys, yung magiging diaper bag namin is parang tote bag. Kasi hindi ko feel yung mga backpacks, ganyan. And most likely naman nilalagay lang din siya, sinasabit lang siya sa mga strollers, ganyan. And kung dala ko si baby, gusto ko yung nandito lang siya sa gilid para mas madali kong kunin. So, ayun. So, unahin na natin guys yung first compartment. Ito guys, wala pa tong laman, pero dito ilalagay yung cellphone ko. And syempre yung aking wallet once napapunta na kaming hospital since wala naman akong separate bag na dadalhin pa na iba maliban dito. So, dito naman sa compartment na to guys is may access yung wipes. So, for the wipes na dinala ko dito sa aking diaper bag is from Water Wipes. Maraming nagre-recommend na ito muna ang gagamitin, lalo na pag newborn. So, ayan. Kumuha lang ako ng isa para i-try para if ever mahiyang si baby, saka na lang kami bibilang ulit. Pero marami pa kaming ibang wipes na nakalagay dito. Mamaya papakita ko sa inyo guys. And then, ito naman guys siya. Gusto ko rin dito sa Zara bag na to guys kasi ang laki yan, dami niyang malalagay. Lahat talaga ng gamit ni baby guys nagkasya dito. So ayan. Dito ko na siya nalagay guys kasi ito yung huling na-deliver sa lahat ng nakalagay sa hospital bag ko. Ito nga pala yung aking going home dress. So ayan, pag nag-vlog ako guys, makikita nyo pag inuwi namin si baby. Ito yung magiging suot ko. Next naman guys, syempre yung baby clothes ni baby. Actually guys, marami akong dala. Siguro mga 5 set to. Kasi hindi ko alam kung gaano siya kalaki o kaliit. Though ngayon, nasa 3.5 kilograms na siya. So, medyo malaki siya. Pero nagdala ako ng size ng newborn and 1 to 2 months para lang sure. Anyway, ito guys, 5 set to. Tapos, hindi ko na siya separate. Diba, most of the time, yung nakikita nyo guys, separate siya pag, set 1, set 2, set 3 na pouch. Kaso, nahahasailan ako. Kasi super liliit lang talaga ng mga damit ng baby. And, pwede mo siyang i-squeeze. Kaya, feeling ko para mas mamamili na lang din yung mga nurse kung ano yung gusto nilang ipasuot. So, ayan. Pero yung pagkakasunod-sunod dito, ito yung mga preferred kong suotin niya. Tapos sa dulo, yung hindi masyado para pagkuha nila, at least, isahan na lang din. Bale, nakaganto siya, parang dumpling siyang tupi. Meron siyang isang onesie. Ito na yung pinakamaliit na clothes na nabili ko for him. Siyempre, shorts. Feeling ko, super cute niya dito. Merong bonnet. And, syempre, sa pangkamay and socks. I-flash ko na lang dito, guys, yung mga ibang damit na dila na namin for him. Parang ganito siya, per set siyang na ganito. Sinearch ko rin pala dun sa hospital na kung saan namin mapipiling mapanganak si baby. Ayun, parang may sarili din silang damit na papasuot sa kanya. Pero in case lang na wala and ayun, sa amin manggagaling. Ayan. Bale, pili na lang yung mga nurse dito. Next naman guys is diapers. Alam ko yung ibang hospital nagpo-provide naman sila nun tapos ibibil na lang. Pero para sure na lang din sa hospital para ma-check din namin kung hiyang ito kay baby. So ayun, nagdala kami ng 20 pieces na diapers. So ito guys from Rascal and Friends. Tapos magkakasama na rin sila para pagbigyan na namin sa nurse. Nakaganyan na lang sila. O kayo na mamili. Ganun. Sabi din ng mga friends ko na mamiss na every 4 hours daw pinapalitan talaga yung mga newborn kahit hindi sila umihi or dumumi. So, ayun. Para at least ready lang tayo. And last but not the least, guys, na pouch. Kung mapapansin nyo nga, guys, hindi talaga ako nag-separate ng per item. Kasi, di ba, yung iba naman, yung mga blankets, inuulit. So, ganun. Para kuha na lang ulit dito yung mga nurses. Dito naman sa bag na to guys, lahat ng kanyang swaddles, mga receiving blankets, tapos mga diaper cloth, and bath cloth, lahat na.
So, first up guys, syempre nagdala kami ng swaddle. Ito guys is from Love to Dream. Kung napansin nyo dun sa aking last video, sabi ko pinag-iisipan ko pang bumili. Pero, since niregaluhan naman siya ng kanyang ninong, yung aking brother. So, ayan. Itong size na to guys is for 3.5 to 6 kilograms na. So, ayun. And dahil syempre si baby ay boy, kaya Team Blue. Nagdala din ako ng 3 diaper cloth from Enfant. Isang muslin blanket. May muslin blanket din dito na kulay blue guys. Dun sa kanyang 1C. Pero in case dalawa yung dinala ko, from ano naman to? Lulu Joe. Siyempre, nagdala din kami ng mga bath towels, ganyan, pamuna sa mga laway-laway or pag nalungad siya, ganon. Pero, pwede rin naman tong gamitin yung Enfant. And last but not the least, guys, yung laman ng pouch na yon is Cotton Central na receiving blankets na ipapagamit namin kay baby. So, dahil nga tayo team boy, ayan, blue and may lining na blue tapos white. So, habang binabalik ko lang, guys, actually, matagal ko nang napak ito. Usually, nasa 5 weeks yata ako nung nagpack ako ng ating hospital bag. Pero hanggang ngayon, 38 weeks na ako. Magta-39 weeks na ako. Hindi pa rin siya lumalabas. But, ayun, gusto ko lang siya take time lang siya kung kailan niya gusto. Kami naman ay nakaabang lang here. The next naman guys is kasama na to dito sa ating hospital bag na binili namin. Ito naman ay diaper changing pad. So, ayan, ganyan lang siya. Yan, malaki na siya. Tapos, kunyari, papalitan natin ng diaper si baby. At least meron siyang patungan. Very cutesy. Of course, guys, hindi pwede mawala din ng ating alcohol. Tapos, ito, gusto ko kasi ito yung amoy niya talaga. Parang ethyl yata yung need pag baby. Hindi ko sure, pero ito kasi gusto ko sa amoy. So, ito naman, guys, ito talaga, diaper bag talaga to. Like, lagayan talaga to ng organizer ng mga diaper. So, pero dito, this time, dito ko naman nilagay lahat ng gamit niya na mga essentials, ganun. So, unahin na natin, guys. Ito, nalinis na namin, na-sterilize na rin namin. Ito yung kanyang chuponis. Tapos, syempre, kapaliguan dun si baby. Dinala na namin yung kanyang bath soap. Ito yung gagamitin niya. Sana talaga mahiyang siya dito. Ito yung from Birth Bees. Ultra Gentle Shampoo and Wash. Regalo naman sa kanya ng kanyang mga auntie. Nagdala na din kami guys ng snot sucker niya, yung from Nose Frida. And then, of course, thermometer from Baby B. Yung kanyang comb from Beaba. Tapos, dinala ko din yung kanyang tawag dito, nail cutter. And yung kanyang diaper cream from Mustela na lahat nire-rave to. Tapos, may sanitizer na rin dito from Tiny Buds. Actually, hindi ko pa nga ito natatry guys eh. Para kay baby, tapos para na rin kay mommy. Yan. Hand sanitizer. Ano siya? Parang lemony. Lemony scent. Ganon. So, ito na guys, yung laman ng ating first bag or ng ating baby bag. So, ayan. And for me, feeling ko, gusto naman to kay baby. So, kung may maiwan man or may kailanganin, may malapit naman na mall dun, guys. Ayan. Bili-bili na lang tayo. Just in case. So, proceed naman tayo, guys. Next na dito sa ating isa pang hospital bag, which is nandito na lahat yung mga essentials for mommy and daddy. Tapos, yung mga other echiboreche natin. Kung mapapansin nyo guys, yung size lang ng luggage namin is pang check-in lang. Super liit lang and super compact. Kasi nga, ayoko rin, hindi rin talaga kasi ako overpacker. Pero ito na yung mga essentials na gagamitin namin ni hubby during sa stay namin sa hospital. So, ayan. So, ganda naman yung pagkaka-organize niya guys. Ayan na itsura niya. Mapansin nyo. Yeah! So, unahin na natin guys yung most useful daw. And wag na wag daw mawawala. Sabi ng mga nag-share ng kanilang mga hospital bag is blanket guys. Yung blanket namin guys is from IKEA. So, may tagpa hindi ko pa natanggal. But, ayang alam ko kasi naoperahan na rin ako dati. After mong maoperahan, lalo na kung nag-anesthesia ka, super lalamigin ka. Kaya ayan, nagdala kami ng towel para in case din, si daddy din matulog dun sa tabi. At least meron siyang kumot. Tapos, syempre, pink mom na pink mom. Nagdala din kami syempre ng bath towels kasi hindi naman natin maasahan ng mga towels sa hospital. Ayan. Just in case, nagdala na lang din kami para at least mas comfortable yung magiging towel namin. So, ito na sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Ito naman is from Tiny Buds. Nagdala din kami ng extra wipes just in case. Ito naman yung kanilang water-fill wet wipes. Guys, nagdala din pala ako ng bathrobe ko
for the hospital. So, ayan. Ito naman guys, nabili ko sa Shein. And super lambot niya. Super happy ko na nahanap ko to. And, ayun, kahit medyo ako sa reviews. Pero, ayan, super lambot niya. And, kahit nandito na si Bibi, alam kong palagi ko lang din itong magagamit. So, ayan. Ito naman guys, lagay ng aming mga tubal or ng aming mga dirty clothes. And ito nga pala guys, yung shinare ko din sa aking last video. Bumili kami ng mga disposable na kutsara, tinidor, just in case lang nga nawala sa hospital and kailanganan namin. Hindi mo masabi. So, bumili ako for me, para kay hubby. So, maliit lang naman siya. Kaya super nakakatuwang gamitin. Tapos, pag didikit-dikitin nyo na lang kung gusto nyo ng kutsara, tinidor. Tapos, pwede rin siyang chopsticks in fair. So, next naman guys, ito naman yung mga cottons na dinala namin. Nilagay ko na lang din sila sa organizer kasi pagkatapos naman namin sa hospital, ganito ko pa rin siya i-store para at least andun lang siya sa tabi para if ever na mag-change siya ng nappies or kailangan niyang after maligo, at least nandito na. Tapos, kuha-kuha na lang kami. Ayan. Ito pala guys, yung lalagyan na bili ko lang sa Daiso. Sakto naman guys na pwedeng ilagay yung kanyang tiny scooper, yung cotton buds niya from Tiny Buds. Tapos ito, isang pakto ng cotton pads and ayan, cotton rounds. Para lang kay Bibi. Ayan. Ganito ko rin siya i-plan i-store dito sa bahay. Kaya nakaganito na yun siya para in case hindi rin siya mabasa. Kaya sa dun sa naka-plastic ko siyang dadalhin. So, ayan. For sure naman marami rin sa hospital nito. Kaya hindi ko rin pinoproblema kung magamit man siya o hindi. At least na meron kami sa bag. Last item dun sa ating first part ng ating bag. Ito naman guys is mga padede essentials. Since most of the time naman daw is papadedehin talaga yung baby kay mommy. So, ayan. Nagdala lang din ako ng mga catcher. Ito guys, sterilized na rin to, nalinis na namin. Pero pakita ko lang sa inyo guys, kaya ito yung dinala ko. Hindi ko lang, nakalimutan ko lang yung brand nito. Kasi meron na siyang lalagyan. So, ayan, milk catcher siya. Kung na mas, pwede mo siyang iiwan na lang dito. So, para matry ko din yung mga ibang brand. Pero most of the time naman, ito yung nire-recommend yung Haka. Tapos, meron na rin siyang stopper. Ito yung stopper na super cute. Just in case na magpa-breast milk na tayo. Tapos, para at least hindi masayang kung dumediman si baby. Pero just in case na wala pa tayong ma-produce at manghihingi lang tayo sa ating kapitbahay ng milk, at least nagdala na lang din kami ng isang baby bottle. Pero hindi naman nire-recommend to or ayaw magpadede naman daw sa baby bottle. Kaya ayun. Pero at least nagdala na lang din ako. Para lang sure. So, in-store ko lang din sila sa medium size na bag. So, ayun. Yung sa mga damit pala, large yung size nun. Tapos, ito naman guys, yung kanilang small size. Ayan. Nabili ko lang din to guys sa TikTok, yung mga lalagyan. Para lang organize. Dahil hindi nga recommended na guys na underwear pa kasi nga nagbi-bleed tayo dahil nagpapahil tayo ng ating mga sugat. Kaya ayan, ito guys from Charmy and Kotex. Pero mas maganda guys ipak yung Kotex kasi medyo mas manipis siya kaysa dun sa Charmy. And ayun, nagdala lang din ako ng ilan to? 7 peraso. Pero if ever naman na kulangin, bili na lang tayo ulit doon. So, ayan. Hindi kasi guys advisable na mag-underwear. So, hindi na rin ako nagdala ng underwear ko. Ito na lang hanggang sa makauwi. So, sa last part na tayo guys ng maleta. Ito talaga isa sa pinaka na-recommend na huwag mo iiwan or magdala is yung Perry bottle. Ito guys, nabili ko lang sa Lazada from Dula. Ito na guys yung ating hygiene kit. So, ito na yung mga pangpaligo natin. And dito ko na lang din nilagay yung aking makeup. Organizer na to guys. Parang 80 pesos ko lang nakuha sa TikTok. So, ayan. At least pwede na rin siyang isabit doon sa CR. Once na naligo tayo doon. So, nagdala lang kami guys ng toothbrush and toothpaste. Tapos, sa loob naman guys, ito, nandito yung ating pang breastfeeding cleansing mist from Buds and Blooms. Siyempre, nagdala din kami ng baby oil just in case na kailanganin or hanapin. And then, dahil alam ko namang hindi na ako makapag-skincare nun kasi medyo busy na tayo. So, nagdala na lang ako ng face mask just in case di tayo makapag-skincare. Siyempre, nagdala din tayo ng pambansang sabon, yung Safeguard. Ito guys, ganito ko na lang pinak yung aming conditioner shampoo. Tapos, yung isa dito guys is dishwashing liquid. Once in case na may hugasan, ganyan. Tapos, bili na lang kami sa tindahan ng
sponge. Ayan. Ito yung aming shampoo and yung aming hair conditioner. Tapos nagdala lang din ako ng extra hand sanitizer just in case na kailanganin din. At least meron dito. Last but not the least guys, doon is yung aking makeup. Actually, super basic lang naman ng mga pinagdadala ko. Ayan, sumabog pa nga. Nagdala lang ako guys, just in case na mag-picture ng konti. Pag pauwi na, ayos tayo ng konti. So, nagdala lang ako guys ng concealer, blush on from Chuchu Beauty. Nagdala din ako ng, syempre, face powder from MAC. Tapos, yung ating lippy, lip oil from Color Dip from Colorette. Tapos, yung aking fix spray lang, para pang fresh lang, yung aking Prep and Prime. Ayan, konti na nga lang siya eh. Siguro, sakto na to, ubos na to bago kami makauwi. And syempre, eyebrows and isang blush. So, ayan. Yan lang naman yung laman, guys. Para medyo fresh pa rin tayo pag pauwi na. For our last bag, guys, ito na yung damit namin ni Hubby. So, nagdala lang kami ng 2 set ng pajama siya. Casual lang, since, ewan ko, yung basta maging comfortable lang siya sa hospital. Tapos, nagdala lang ako ng 2 nursing bras. Nursing bras or maternity bras from TikTok. So, ayan. Actually, nagustuhan ko siya kaya bumili pa ako. So far, so good naman siya. Yung size ko pala is 2XL. Pero feeling ko naman liliit pa naman ako. Pero ayan, at least meron akong 2 dala. Tapos, nagdala lang ako ng 2 sets of pajamas. Ito for me. Ay, may nakasipit na rin pala akong diaper dito. Para dire-diretso na pag nagpalit. Pero nagdala na din ako ng isa pang pajama just in case. Yung sa hubby ko naman, 2 set lang ng shorts and shirt. So, ayun. Goods na siya nun. Mabubuhay na siya. Yun guys, so far, ito na yung mga nahanda natin for baby sa kanyang pagdating para sa ating hospital bag. And ayan, abang-abang na lang talaga tayo. Though hindi pa namin na-share sa inyo, syempre guys, yung mga iba pa naming dadaling essentials, katulad ng mga cameras, ganyan, yung mga techie. Bahala na yung asawa ko doon. Pero dadaling ko ito yung aking iPad, syempre phone, camera para pwede natin isang shoot. Tapos dadaling ko rin yung aking DJI Pocket 3 in case na gusto ko mag-video and hindi masyado nakakaya. But, for sure guys, ibablog ko naman yung aking journey na yon. But anyway guys, thank you again for watching this video. And if may mga request pa kayo or yung mga iba pang recommended videos na pwedeng gawin, just comment down below. And yeah, thank you guys for watching. See you again on our next video. Bye! Nakakapagod na mo video. Ang ganda. Baby, kailan ka na lalabas?